pa yung isa? Mayroon pa dito, malaki din. May malaki din dito, huwag kang mahuhulog, hawakan lang kita. Okay. Ito, dami ng patay na ugat. Pero may lumalabas na bago. Ayan, oh. Tapos ito, Cattleya. Kano ba ito? 450? Isa pa. Uy! Uy! Uy, magandang buhay mga ka-farm. Talagang maganda ang buhay. Dahil ang suha natin ay lagi kong sinisilip. Uy, may malaki dito. Papakita ko sa inyo. Magugulat kayo. Ang laki na. Lumalaki na. Tapos dito meron pa. Magugulat kayo. Ayun, oh. Diba? Ayan. Ayun. Saan pa yung isa? Mayroon pa dito, malaki din. May malaki din dito, huwag kang mahuhulog, hawakan lang kita. Okay. Tapos dito, ayan. So mga more or less 8 to 10, hindi ko po gaanong mabilang pa. Ano yan? 8 to 10 pieces. Meron pa sa taas na ano, ayun, oh, lumalaki naman na. Meron dito nakalaylay wala. Gulat na lang tayo. Tuloy-tuloy lang. Tapos kangkong na lang po ang itatanim natin dito sa huli. Tinitingnan ko yung lettuce. Ang lettuce pala, ang daming klase. So maraming varieties siya. Yung bok choy kasama din pala siya. So ayun, ngayon ko din lang nalaman kasi nag search tayo. So ito na lang po ang walang tanim. Ito, mustasa, tinaniman ko na kahapon yan. At ito, medyo experiment ito. Pero kung pwede tayong maglagay ng little gem lettuce pala yung kinakain ko. Lagyan natin ng parang dito, net, para hindi po masyadong mainit din. Ngayon may mga tumutubo na pero hindi pa siguro. Hindi pa po ito, hindi pa yan. Hindi pa po yan. At, may mga lumalabas-labas na. Malalaman natin na hindi pa ito. Ayan, hindi pa po ito. Ito lang, mga mga ipil-ipil. Ito, di po natin sigurado. At ito, hindi ito sigurado to, hindi. Ayan. So magkakadamo tayo, sigurado mga ka-farmer. Pero yung mustasa natin nag-sprout na. Ito kahapon ko tinanim. Hindi, nung isang araw pala yan. Pechay, ito na yung mustasa. Oh, ang bilis Yan na po. Oh, ayan, meron na siya. So, aabangan natin yan. Pag tumaas na po siya, iipitin na natin ito ng lupa na to. Kasi ang magiging problema natin yan, pag humaba na po siya, hahaba kasi yung tangkay niyan kailangan maipit mo yon ng lupa para pag umulan hindi mababali, tsaka makakapit po yung roots niya. Yun yung purpose natin dyan. Ngayon dito sa radish may tumubo na din, may lumalabas na legit mga farmer. Ayan kita naman yan, may mga lumalabas na. Antay-antay lang tayo, antay-antay lang. Yung kangkong kasi naubos ko po yung kangkong naubos ko, isang lata yun so umorder po uli ako. Doon natin na lalagay kasi ang kangkong kasi all time favorite yan
Pwede mong igisa lang, di ba? Pwede mong i-adobo, pwede mong pangsigang. Si Rowan, paborito yung kangkong sa sinigang. Talagang hinahanap niya pa yan. Gusto ko pa ko, papa, sasabihin niya. Kahapon sinigang, tapos gustong gusto niya yung kangkong, pinapapili niya doon sa yung mga gulay. So ayun, tapos magagamit natin sa tindahan sa sinigang. Pwede pa tayo mag-offer ng ginisa, di ba? Malay natin. Yung bok choy, pag nag-click, pwede pa rin nating i-offer. Pag makikita naman natin, pag pang ano lang, malay nyo, di ba? Kumita ng kaunti pang bili ng fertilizer, di ba? O ang pasahod sa tao. Malaking bagay din yung mga farmer. Tapos si Kongkong naglilinis ng ano. Mamaya papalusungin natin yan sa fish pan at kailangan natin malinis na. Darating na po yung ayungin at hopefully ay maging okay naman mga farmer. Yan yung talbos ng kamote. Ito yung talbos, nag-spray po ako dito kahapon. Medyo tinapangan ko dahil medyo marami pong uod. Ngayon nga nag-spray din si Kongkong ng talong, marami din daw uod. Malalaman natin to pagka wala nang kumakain, ibig sabihin malalaman natin yan, mga bagong lalabas po na dahon. Dapat ito, ayan, yung mga yan, mga bago, wala na yan. Pwede na nga kuha na, kaya lang inisprayan po natin yan. So hintay pa tayo mga ilang araw bago tayo kumuha at may lason pa. Yung kukunin mo na yung mga bago kasi wala na yun eh, diba? So ito may mga na-sprayhan yan. Yung bagong lalabas ang aabangan natin dyan. So mga 4 days, 5 days pwede na tayong kumuha. Mukhang okay naman, mukhang nakakuha natin kasi yung mga lumalabas po na talbos malilinis na eh. Mabilis lang kasi ang talbos ng kamote talaga. Ano yan, ayun tingnan nyo, maganda na, wala nang mga butas. So ibig sabihin mukhang effective naman yung ating ginawa. Ayan. Magaganda na. Pitik lang talaga. Wala, hindi natin maiwasan yan. Talagang kailangan. Ang kalamansi natin kailangan pa palang tanggalan din ng ano. Kids natin, kailangan natin ilipat yung mga maliliit, ihahang natin. Ayan ito tanggalin natin mga farmer yung mga dead roots nya. May mga ID pa yan tingnan nyo may ID po yan. So itong mga dead roots kailangan natin tanggalin. Ihahang ko na siya kasi parang mas maganda pa rin talaga yung mga nakahang, para paglaki nila ganyan sila. Ayan kailangan natin ito para makahinga. Yan. Diba? Ito. Ito. Kita nyo ba? Bago na siyang mga roots. Ito. Lumalabas.
Ito daw, inaabot ng 3 years. Kaya parang napanghinaan ako ng loob Pero pagagandahin natin yan. Ito, gusto kong tanggalin. Tanggalin natin. May pasok. Ayan. Yun, tanggal. Ito, dami ng patay na ugat. Pero may lumalabas na bago. Ayan So, yan yung mga aalagaan natin. Mas maganda na nakahang na lang. Yan, mga abangan po natin ito mga farmer pagka yung mga ugat niya. Dapat makapagpalabas tayo ng magandang mga roots, mga green, mga buhay na buhay. Yan. Yan ang aabangan natin. Uy, ito. Ano ba to? Tatanggalin na natin to. Tid ka ng baon, Sal? Kaya nga yung ano sinabi niya na yung problema. Stroke po yung gumagawa ng aming makina. Ayan, tanggalin natin yan. Ayan ganda naman survive naman siya. Mamaya mag-fish amino acid tayo sa mga tanim natin kasi yung lupa kailangan natin makondisyon. Lagyan natin ng fish amino acid. Pwede na siguro to. Pwede rin naman dito. Ito natin ilagay muna. Hirap nang walang cameraman Yan. Nilalagyan ko ng yung langka natin, soil booster. Dumating naman yung aking orchids. Galing pa to ng Mindanao, mga farmer. Mga nagla-live. Ay, masarap makipag-agawan sa live mga farmer. Nakakatawa. Meron pa akong hinihintay. May flower. KRS. Yun naman COD. Ito naman binabayaran ko na. Legit naman to. Uy, mainit Sinap. Yan. Talagang Jeremy nakalagay Jeremy. Isa ko kasing Facebook account. Jeremy ang nakalagay. Pinangmamain ko, Jerry. Uy. Kaway na naman ang magpinsan. Top cut to. Medyo mura lang. Init Top cut po ito. Top cut. Ito din ang dami
Top cut. Yan. Top cut. Natin kung makakapagpaugat tayo ng mga ganito. Dami. Mura lang po to. Kaya kinuha ko na. Mura. Tapos ito, Cattleya. Ano ba to? 450? Lagay natin sa paso, sasabit ko. Oh, ano to? Free. Malamang free. Wala akong biniling ganito. Free to free. Pwede kaya sa initan ito? Doon sa pinagbibilhan ko ng ano, itong sa Mindanao, marami sila wild. Marami po sila wild. Ito free lang to. Yan, ito po ay ilagay muna natin doon lahat. Saka natin aayusin pagka maluwag-luwag na ang schedule at isprayan ko na lang muna ng ano yan, ng sandal lang muna natin. Dami ko pang aayusin. Ayan oh, yung mga maliliit kulang pa. Ayan oh, nag-ano na tayo. Pero ang bala ko dito itatali natin dyan, ganyan, para nakaposisyon na siya, hindi na siya gagalaw. Ganyan oh. Meron tayong ano dyan, parang pang pang tie. Ayan oh, magagana natin. Ganyan na po siya. Ganyan din itong mga to. So kulang pa, nag-order pa ako ng ganito. Mukhang dadagdagan ko pa kasi dami palang dumating. Ito kasi lalagay ko din parang bala ko din pong ano din nakakapit ka sa bagay. Hayaan lang natin, ayusin ko lang po muna kasi medyo hindi maganda yung pagkakakapit. Yan o, kagaya po nito natutumba, so lalagyan natin siya ng support. Baka maglagay tayo ng support dyan. Tapos yung mga iba, so supportahan pa natin. Yan, ito lalagyan din natin ng mga support para mas ano siya, hindi stable na ba, hindi gumagalaw-galaw. Ito dito lalagyan din natin. Magaganda na, naglalabasan na oh. Ibig sabihin sa kanila din po galing itong mga to, itong mga una ko na mine na to, sa kanila galing yan. Pero tingnan nyo na ano naman natin, hindi naman siya, hindi mo naman po masasabing napabayaan dahil nag-improve naman, nakapagpalabas naman po tayo ng mga bagong roots. Ayan, so may mga good signs naman na ano, ayan oh. Ayan, tingnan nyo. So okay lang naman. Tapos ano pa ba, alam nyo, newbie tayo sa orchids kaya medyo ano, bilis naman pala ng buhay ng Cattleya no. Ito naman si Cattleya, ayan, naglalabas din po ng maganda. Hindi ko na nga siya ginalaw dyan, hayaan na lang natin kasi parang wild to mga kinukuha ata sa bundok to. Bandang Mindanao kasi yung nagla-live na yun. Marami siya, puro rare, mga kakaiba. So yun, medyo mahirap kasi yung klima doon iba so kailangan nasa lilim siya, diba? So hopefully mag-thrive. Ayan. Ito maganda kasi ito mga talagang ano to, ang malakasan na yan. 600 ang isa nito Pagpabunga tayo. Meron akong in-order, palabas na yung mga spikes na. So kay Camille. Ayan. O ayan, hintayin natin. Baka bukas darating yun. O ngayon, bulinaw kasi 2,000 din mahigit. Okay lang mga farmer kasi yun ang nagpapasaya sa atin. So ito tingnan nyo, nakapagpalabas naman tayo. Ibig sabihin, nag-i-improve. Dami, ano? I-sprayhan ko yan mamaya.
Tapos yung mga ano natin, esperan ko din ng fish amino. Ayan, medyo busy tayo. Ito po yung bok choy natin. Wala pang lumalabas. Antay lang tayo. Baka bukas makalawa meron na po yan. May lalabas na yan. Importante lagi lang po siyang basa. Araw-araw naman dinidilig. Ganyan po sa ano, seedling sa greenhouse, ganyan. Yung mga seedlings nila na pinatutubong kamatis, araw-araw dapat laging basa. Baka morning, afternoon pa nga nila dinidilig yan eh. Kaya tayo naman magdidilig po ng fish amino acid para just in case na hindi umulan, pero I doubt mukhang uulan din. Importante yung mailagay natin sa lupa yung sustansya ng fish amino acid. Okay, silbi din to ayan. Sabi ko kay Kongkong, diligan niya yung banda doon sa dulo. Hindi ko alam kasi kahapon tingnan hindi naman po nabasa, hindi po umulan. Sayang kasi may tanim na yun kailangan nun talaga mabasa para po ano yung buto mag-germinate. So tayo naman i-sprayhan ko ng siguro 2 tangke to. Ubusin natin 2 tangke para naman yung sustansya naman to. Fish amino naman to. Fish amino naman to ito. More on ano tayo? More on ayun kasi syempre di natin sigurado tong lupa na to. para sure, di ba? Malaking tulong po itong fish amino acid. Nagkamali nga ako, dapat pala hinaluan ko ng triple 14 habang inaano nila, habang sila po ay halo ng lupa. Pero ayan, naglagay tayo ng triple 14. Mga puti na yan, triple 14. Matutunaw naman na yan. Pitchil na naman ang hawak mo Ayan thermos. Ayan. Nagano siya ngayon, inikutan niya po yung fish pond. Yan, panoorin niyo sa kabilang channel. Kinuha niya na po yung mga basurs, mga sako. Yan, yung mga nakakalat doon sa fish pond. Kinuha niya na. Inutos ko naman. Kasi sabi ko, para sigurado na tayo. Darating na yung isda natin Sana naman paganda natin itong halaman. I'm doing my best mga ka-farmer. Bala kong gumawa ng compost pile sa isang sulok dito, mga dahon plus yung mga vegetable scrap natin, tapos yung mga makukuha natin na fresh carabao manure, paghalu-haluin natin, pwede tayong gumawa ng compost. So isa pa sa anuhin natin yan, tatargetin natin. Tapos syempre yung mga halaman natin, hinihintay natin lumaki, mga fruit bearing trees natin. Nga lang yung 5 avocado doon, magagalaw po yan. So okay lang, pagka hindi na sila gaanong busy. So ito, nag-ano na po yan, sprout na yung ating mustaza. Sustansya na nasisip-sip nila. After ilang days, maglalagay na tayo ng pang-uod dahil sigurado ang mustasa hindi po ganong uodin. Ang pechay ang mas malakas sa aking experience pechay at bok choy siguro. Kaya yun ang medyo tututukan natin. Try natin gumawa ng simpleng ano lang na malay natin umubra
subukan ko yung kerosene at detergent. Ginagamit ko dati yun sa sitaw, yung mga black beetle, kayang kaya po nun. Kung kayo po ay namumroblema, may tanim kayo ng sitaw at pinugara ng langgam at yung mga parang itim na yung black beetle po, kulay itim yun na parang nakakapit na sa mga stem ng sitaw. The best lang po doon na pang is kerosene lang, gaas at detergent, sabon na panlaba na powder, haluan nyo lang po, timpla kayo nun, tamang mixture lang, effective po doon sa mga iyon. Doon nasubukan ko sa doon. So ito yung ating, bukas may makikita na tayo dyan, magi-sprout na din yan kasi lamang lang po ng isang araw to kaya lang hindi ko kasi nabasa ito nung kailan ba, nung tinanim, hindi ko po naganyanan, hindi kagaya nung, kaya baka mahuli ito. Hindi umulan expected ko uulan kasi hindi po umulan kagabi. Si Kongkong gumawa niya na kaya bumaloktot yan. Sa akin pantay. Tumulong siya tapos binitawan niya, parang baloktot yung akin kuya. Ayun nga kako, baloktot nga. So at least yung lupa may fish amino acid na masisip-sip yung ating bagong silang na sanggol. Yung bagong sprout na yung mga damo niya nakakasipsip din. Maganda palang pandilig to therapeutic ay ganda. Andahan lang para medyo galing mahaba pala ito, kaya sabi ko parang ang haba. Mahaba po siya, parang 1.5 siya nung mustasa natin. Dapat pala sabagay isang ganito pa pala ang mustasa natin din, kaya okay lang. Mas favorite ko kasi ang mustasa sa pechay. Mas gusto ko ang mustasa kahit gisa lang, mas gusto ko siya. May nagbigay pa na ng pangmerienda sa mga tropa. Sabi ko kay Bebe, pa-pizza na lang ng SNR. Napakasarap. At may manok. Ayaw. Na natin. Ito sinasabi ko, tingnan nyo na ano po ito, na pechay, ano to, kangkong. So pa tayo, isa pa. Uy, uy. May mga umaano na ay hindi pa pala, wala pa hindi kasi naulanan to no? Hindi umulan kahapon
wala na. Sana umabot pa. Nandito lang muna ako, wala pa namang tanim yung kabila. Yung sa bok choy, kailangan ko din palang isprayan nito para pag tubo niya may masisip-sip na rin siya. Tubig lang kasi yun eh. So okay, may matitira tayo. Marami-rami pa to. Mabigat pa eh. Yan. So ito mustasa din to mga farmer. Ito naman ang lupa nito, more on may charcoal siya. So tingnan natin kung alin ang mas maganda. Yung doon sa fish pond na kinuha o yung ito. Ha? Aling abono? So ayan, malinis na po yung ating fish pond. Tanggal na yung mga mga nakakasagabal na kung ano-anong sako, plastic, etc. Tinanggal na ni Kong Kong. So yan, bago tayo magtapos, itong bok choy ay lalagyan na natin. Hindi ko po alam kung kasya to o baka kulangin. We'll see. Bilis lang naman magpunla. Maganda rin na hindi sabay-sabay kasi syempre yung kain mo hindi naman hindi ka naman kakain ng puro bok choy, diba? So maganda na yung hindi sabay-sabay para yung harvest mo hindi din tuloy, kumbaga hindi maputol. Ayan, okay na yan mga ka-farmer. Diba? Para may sustansya siyang masisip-sip. Dito na tong iba. Oy, sarap ah. Ano yun, boss? Sarap kanya. Actually fish amino acid. Tapos maganda rin yung fermented plant juice, FAA, maganda din po yon. Yun naman, madaling araw, bago pa po yung photosynthesis mangyari, bago pa sumikat ang araw, mangunguha ka na ng puro talbos ang kukunin mo. Saging, mura, tapos mga dulo ng mga talbos po ng alugbati, talbos ng kamote, pwede po yun. Ngayon gagawin nyo, ibuburo nyo din kasama ng molasses. So ayun, anong meron? So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.